What's up mga ka-technician? Nagbabalik DIY printing technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. Subscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click ang flash nyo rin ang mga videos. So ngayon guys, pare-review tayo ng Raspberry Pi 5 16 gigs na RAM at saka Raspberry Pi 45 watts na USB Type-C na power supply. So ito guys, muna na unahin natin yung kanyang adapter. So ito guys ay official adapter ng Raspberry Pi. So kaya ko to guys pinili kasi minsan may ano kasi ito yung kakaroon siya ng notification na hindi original yung ah, adapter niya na ginagamit dito. So kaya ito guys. So ito yan guys para makita nyo. So input niya up to 240 volts AC. Ayan, 100 to 240 volts. So 1.5 amps siya. So bale ito guys yung output niya 5.1 volts, 5 amps, 9 volts, 5 amps, 12 volts, 3.75 amps, 15 volts, 3 amps, 20 volts, 2.25 amps. Ayan. So, ayan siya guys. At may nakasulat siya rito guys. So, ayan o. So, ayan yung kanyang configure guys dito sa loob ng Type-C. So, ganyan yung ano niya. Okay. So, wag natin ito guys tanggalin. Iyan mo na nakaganito yan. So, kuha tayo ng outlet. At itatest natin siya guys sa Type-C. So, yan guys, kung nakita nyo, wala siyang reaction. So, kailangan natin lagyan ng ito guys. Yan. So, ngayon, gawin natin ay test natin ito guys, syempre. So, protocol. And get ready. So, yun guys, para makita natin kung ano yung detection niya. So, yun guys, sakto. 45 watts. You know. So, tignan natin kung ano yung one dyan. So, ayan, sabi niya, 5 volts, 5 amps, 9 volts, 5 amps, 12 volts, 3.75 amps, 15 volts, 3 amps, 20 volts, 2.25 amps. Oh, saktong-sakto. Galing. Galing guys. Para sa parehas. Kung ano yung sinabi niya. Kung ano yung sinabi ng Raspberry Pi. No? Galing no. Oh, saktong-sakto. So, ayan. Ganyan kaganda yan guys. So, alam na alam niya talaga yung inilalabas niya. Ayan. So, okay ako guys. Okay na okay ako dito. Okay na okay. So, ayan. Lagyan mo natin ito rito sa taas. So, ito naman guys, yung Raspberry Pi 5 natin guys na 16 gigs na to. Gali guys, binili ko to sa Micro Center. Ayan. So, inalis ko na lang yung ano rito, kung magkano siya. So, ganyan siya guys. Yan ang itsura niya. Pagka binili nyo, or bubili kayo, dapat hindi pa open to, wala pang pagkakabukas yan. So, ayan guys, yung features niya. So, basahin na lang guys siya. Ayan o. So, DDR4 siya na 16 gig. So, ayan guys yung
iba. So, ito guys, naka Wi-Fi 5 siya. So, sana next time, no? Kasi 16 gigs na to, dapat ginawa na lang nila ito. Kundi AX or ano guys, BE. No, sayang. So, kasi ito yung ano eh. Ito, pagka ganito yung nakita nyo, Wi-Fi 1 lang yan. Tapos pagka may G na, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, tapos, ay, wait lang. Hindi, ito ang Wi-Fi 2, sorry guys. Wi-Fi 2 to, kasi B pala to. So, yung A kasi nito, yun yung Wi-Fi 1. So, 2, 3, 4, tapos ito yung 5. Tapos AX, yung 6, tapos BE, yung 7. So, ayan. So, ayan siya guys. So ayan guys, so requirement niya or recommended, kailangan 5 volts, 5 amps. Tapos nakalagay naman dito 5 volts minimum niya na requirements. Pagka mababa sa 3 amps, wala, hindi niya ma-detect yung hindi magana guys, hindi gagana. Magkakaroon siya ng problema. Ayaw niya mag-boot ng maayos kapag less than 3 amps yung ginamit yung 5 volts adapter. So, ayan. At buksan na natin siya dito guys. So, tingin ko lang to. Ayan, guys. Ang ganda rin to. May ano pa rito. May nakasulat pa, no? So, ganyan siya, guys. Ayan yung itsura niya. Stig pala ng tono. Tanggalin natin to, guys. So, para makita nyo, guys, yung itsura niya, ito na po yung 16 gigs yung RAM ng Raspberry Pi 5. Ayan na siya, guys. Ayan na po yung kanyang itsura. Laki na ng ano nyo, ng back converter niya, guys. Ang laki. Ang laki na nung pinaka IC niya. Ayun na guys, ang galing eh. Oh. Tapos sa likod, hindi, ano mo natin guys. Zoom in natin para makita niya yung details. So, ayan yung RAM niya na ginamit. Tapos ito yung RP1 niya guys. Ayan, oh. Tapos ito yung Broadcom. Ito yung back converter. Tapos ito yung sa internet niya yata ito guys. Dito yata ito sa internet. PoE, HDMI, ito siya guys, ano yan. N-channel MOSFET.
So, ito, ano kaya ito mga ito? Search nyo lang guys yung mga number na yan, yung mga nakikita nyo na yan. Ito, 54 megahertz. Ito, 50 megahertz. Tapos ito, 25 megahertz. Ito. So, ayan guys. I-compare kaya natin ito sa ano, no? Yung sa Raspberry Pi 5 din na 8 gigs. Wait lang guys. So, ayan siya guys. Kung makita nyo. So, ito yung 16 natin. Kasi yan, kita guys na 16 siya. Oh. Tapos ito yung 8. Okay, kasi yun, no? Nakalagay yun, no? 8G. Ito walang nakalagay na kung anong G siya guys. So, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila. So, comparison tayo guys. So, dito, ito guys, magkaparehas yan. Ito, tsaka ito, magkaparehas lang. RP1 din siya. Ayan, RP1 din. Dito sa RAM, magkaiba yung ano niya. D8CBG to. Ito naman D8CJN. Okay, magkaiba sila. Ayan. So, ito kasi yung 16 gig. Tapos ito yung 8 gig. Sa CPU guys, hindi ko sure kung magkaiba sila. Pero yung dulo nila magkaiba. Ayan, para may idea kayo. So, yung dulo lang pinagkaiba nila. So, ito DOT. Ito C1T. Or baka D0T to guys. D0T. Tapos ito C1T. Yun lang yung pinagkaiba nila sa dulo. So, power supply niya or yung back converter niya is parehas pa rin. Walang pinagbago. Ito guys, parehas din. 54, 21, 54, 21 guys, parehas lang. So, yun lang guys pinagkaiba. So, ito magkaiba lang yung dulo. Tapos ito magkaiba to. Tapos ito magkapares naman ito. So, yun lang guys pala, itong dalawa lang pinagkaiba. So, wala na, yun lang. Pares na pares din guys. Oh. Pero kung may nakikita kayong magkaiba, di... Sige, tingnan nyo guys kung ano yung magkaiba dyan. Ito kasi walang box lang yun, ho. Diba? Wala lang. Kasi 16 gigs na siya, guys. Dito na siya nakalagay. So, yun lang naman yung inano dyan. So, yun guys. At, itatry ko to sa Wi-Fi 5. Tapos, iba pang ano guys, sa iba pang OS. So, di ko alam kung meron nanto sa Pisofy o sa LPB or sa WB. So, hindi ko sure kung meron na silang Raspberry Pi. So, titignan ko na lang. Search ko na lang guys. Tapos, update ko na lang kayo kapag meron sila para sa Raspberry Pi 5. Kasi yung tag dito. Yung Wi-Fi 5 soft kasi guys, meron sila eh. Kaya, natry ko tong 8 gig na RAM na to. So, ito naman guys, try natin. Tapos, update ko talaga kayo guys dito. So, yun lang guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo guys. Bye. Peace.